Welcome to Amiga's YouTube channel! Ngayon po, gagawa po ako ng Japanese miso siro. Yung po araw-araw nilang ginagawa nilang soup, araw-araw po. Tuwing umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi po. Kasi maganda po ito para sa kalusugan ng mga bata, lalo na sa pag may mga edad na rin. Talagang obligado silang uminom itong mga soup na to. Pero itong miso soup na to, gagawin ko sa SM. May nabibili po ito. Yan, punta ko sa SM, maraming mabibili ho yan. Mayroon yung nasa sachet lang, mura lang po. Tapos pag bumili kayo nito, magagamit nyo ho ng kung halimbawa kung maliit lang kayong pamilya, magagamit nyo po ito ng mga 5 beses, 10. Magagamit nyo po ito. Kailangan ho to sa kalusugan ng mga bata at sa mga matatanda. Maganda po ito, araw-araw ginagawa nating hobby pag gumawa tayo ng soup, kasi para sa kaganda ng katawan po natin. Iwasan po natin yung puro mamantika para humaba ang ating buhay. Tapos ang gagamitin po natin dito is patatas, carrots po. Although pinutol ko na yung carrots. Tapos isang sibuyas po, seaweeds. Kung wala kayo nitong seaweeds po, okay lang yung patatas, tapos carrots, tapos sibuyas, okay na po yun. Kung anong mayroon kayong available na gulay dun sa bahay nyo, sa rep, yun ang gamitin nyo kung wala kayo nito. Kasi ako, galing lang kasi ako dun sa Japan, kaya marami akong dala po nito. Pero kung mga gulay lang ang gagawin natin, halimbawa, radish po, pwede rin ho yung radish. Tapos, repolyo. Yung repolyo, lalagyan natin ng sibuyas po. Pero, wag nyo na po nito. Yung sinatawag nilang hundasi po. Yung hundasi, minus yung hundasi na po yun, parang cubes sa atin, yung Knorr cubes. Pwede na ho, yun ang ilagay natin, Knorr cubes. Pero sa kanila, kasi since na Japanese ang gagawin natin, ito ang gagamitin ko po. Mayroon naman po ako nito eh. Pero kung wala naman po, Knorr cubes lang ho. Pero ito na lang ho ang bilhin nyo sa SM. Marami po niyan mabibili. Start na po tayo ho. Ganito ang gagawin natin pag-chop. Parang cubes lang ho. Pa-cubes lang ng konti. Para pagsubo natin, ganun lang ka. Hindi naman sobrang malalaki. Araw-araw ko itong ginagawa sa Japan. Kahit itong gawin na lang nating soup, diba, araw-araw tayo nagluluto ng adobo, ng puro mamantika, iwasan ho natin yun. Kasi para maiwasan natin yung magkaroon tayo ng high blood. Maganda po ito sa katawan. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo pag nagawa ko na, papakita ko sa inyo isa-isa. Ito lang naman ang gagamitin ko dito ay patatas. Ganito ang hiwa po. Tapos sa sa carrot, ganito rin. Mag-start na ho tayo. Ilalagay ko na lahat yung patatas, carrots, pero unahin natin yung patatas po. Ayan ho ang ginawa ko yun, oh. Ganyan ang pag-utol. Ganyan ho, parang pa-cubes lang ho na maliliit siya. Tapos hintayin lang ho natin na lumambot yung patatas. At pag kumulo na, tapos sunod ho natin itong carrots.
Tapos, sumunod po ito. Hintay lang natin kumulo. Nailagay ko na po yung patatas. Ngayon, susunod naman natin yung carrots po. Kasi malambot na. Pag tingnan nyo po yung yung patatas, medyo malambot na. Pangit kasi yung sobrang lambo. Ano naman siya? Sobrang matigas pa. Yan, malambot na siya. Pag nakita nyo ng medyo malambot, ilagay nyo na po natin yung carrots. Within 5 minutes po. Tapos tatanggalin natin yung bula po. Ito po yung ginagamit nilang miso soup sa Japanese. Ang tawag nila miso soup, kumbaga sa kanila dashi. Pero mayroon pa tayong ilalagay dito. Yung kanina, ayan po, nailagay ko na yung carrots. Kita nyo po, nailagay ko na yung carrot kasi malambot na yung patatas ng konti. Dapat tamang-tama lang po. Tapos tatanggalan po natin ng bula pa konti-konti kasi hindi mo pumapait pag hindi tinanggalan ng bula. Tapos ito, kailangan mo ito, lagyan mo natin ito. Tapos ito, pag ilagay natin itong miso, talagyan natin ng hot water. Yung galing na pinukuluan na rin sa kanya, yun na lang gawin natin. Tapos imimix po natin ng konti. Pag na-mix natin, doon natin siya ilalagay. Hintayin lang natin lumambot yung mga inilagay nating gulay. Kasi meron pa tayo ilalagay po dyan yung ating sibuyas po. So, medyo malapot po ito eh. Pag nawala na yung lapot niya, doon nyo na ilagay nyo na po siya sa ginagawa nyong soup. May paraan kasi ito, hindi basta-basta kung pagluluto. Kailangan, may proseso po. Ayan, tumapo na siya ng konti. Hindi mo maiwasan talaga ho yan eh. Hindi natin mapiperfect. Pero, ibigay ko yung pinaka-the best. Para magawa nyo to sa araw-araw yung sa bahay. Pag nagluto ho kayo, magawa nyo po ito. Madali lang naman ho, pero pag nailagay na kasi natin ito, dapat pag natimplahan natin, hindi siya kukulo, hindi siya susukob. Kasi nawawala yung vitamins niya pag sumukob siya ho. Ngayon, pag tingnan ho natin yung carrots kung malambot na. So, pag malambot na yung carrots, okay na, ilalagay ko na po yung sibuyas po. Ayan ang sibuyas, nilagay ko na. Yung seaweeds, ayan na, nilagay ko na yung seaweeds po. Busin natin ho kasi itong seaweed so bibihira lang to eh. Pero may nabibili ho niyan dito sa mga Korean restaurant, tapos sa mga grocery restaurant, groceryhan ng mga Korea po. Mayroon ho niyan, binibinta sila ng mga seaweeds. Maganda daw yung seaweed niyan sa may mga glitter po. Sa kanila hindi sila mawawalan niya pag gumagawa na sila ng miso soup. Kanya-kanya naman ho ng diskarte sa pagluluto. Kasi meron naman na hindi na nilalagyan ng seaweed. Basta't importante lang, mayroon kayo nito. Ito yung yung miso soup ng tawag nila. Tapos ilalagay po na natin. Tapos hindi dapat siya kumulo. Hindi dapat siya kumulo. Hinaan po natin. Tansyahin ho natin kung gaano karami. Huwag naman yung ang dami-dami yung ginawa ng soup tapos ganito lang kakukunti ang lalagay yung miso soup.
naman, dagdagan nyo na lang po. Kung halimbawa mga 5 tao lang o ano. Pero kung hanggat maaari, damihan nyo na ho kasi pwede nyo kasi sa umaga, gabi, pwede nyo ipainom ho sa inyong mga anak. Ngayon, ilalagay ko na po ito, yung hundasin na to. Dapat ho marami, mga 2 kutsara. Dagdagan pa natin ng konti. Tapos ito po, ito yung tinatawag nila na yung umochi sa Japan. Although hindi nila nilalagyan. Ako, pag yung ayoko mag-rice, ayoko nang kumain ng ibang pagkain, nilalagyan ko po nito na umochi. Ang tawag po dito sa, yung sa Japanese, Chinese, ano tawag dito? Sa atin, kumbaga, parang palitaw. Tikoy. Kumbaga sa Chinese, tikoy. Pa sa kanila naman, umochi ang tawag nila dito sa Japanese. Kung wala kayo nito, wag nang lagyan. Okay na yung mga gulay na lang po. Kung anong available nyo sa ref, yun na lang ilagay nyo po. Unti-unti na siyang kumukulo at saka malambot na yung sinatawag nilang umochi. So, pwede na nating tanggalin. Wait lang po. Wow. Yummy na po siya talaga. Magugustuhan to ng mga bata. Pwede kung ayaw nila ng sibuyas, kagaya ko, malambot na po siya, yung umochi. Parang yan parang sa Pilipinas yung tikoy, tawagin natin. Pero kasi yung tikoy nila doon is wala siyang iodized, wala siyang wala siyang sugar, wala siyang iodized. So talagang natural lang ho talaga. Ayan ho, kita nyo, maalog-alog na siya. It means na, luto na po yan. Tapos natanggalan ko na rin po siya ng bula. Ayan. Okay, tapos na. Product ko. I-serve ko na ito sa aking mga anak. Ayan po. Masarap po ito. Bumabusan ito ng mga bata. At saka, ito ang mga Japanese. Araw-araw po may ginagawa ko sila nito. Hindi sila pwedeng mawalan po nito. Kasi, lalo pag nagkakaedad na, kinukulang na yung memory mo natin. So, ito, iniinom nila ito tuwing umaga hanggang gabi po. Tapos, lalagyan po natin nito spring onion. Nakalimutan ko, sorry po, spring onion. Lalagyan po natin, ito na po yun. Tapos, lalagyan lang spring onion. Yan. Yan na po siya. Serve natin.
Kasi kahit soup po sa Japan, hindi po sila nagamit ng hinigaw ng kutsara. Eh, Pilipina naman ako, kaya ito na lang po ang ginagamit ko. So, kain na po tayo. Subscribe na lang po sa YouTube channel ko, Amiga